Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, pagdiriwang ng pandaigdigang linggo ng mga may sakit. Dahil linggo, February 11, dapat sana ipagdiriwang ng simbahan ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes, pero mas importante ang araw ng linggo kaysa sa kapistahan ng Mahal na Birhen. Kaya ika-6 na linggo ng karaniwang panahon ang ating pagdiriwang. Pero ganoon pa man, ito ay pandaigdigang linggo ng mga may sakit. Kung babalikan natin ang kwento ng pagpapakita ng Mahal na Birhen doon sa Lourdes, France, di ba ang kanyang pagpapakita ay tunay na nagbibigay sa tao sa mananampalataya ng malaking biyaya, lalo na para sa mga tunay na mananalig sa Diyos. Ang biyaya na tinatanggap ng mga nandoroon at dumadayo sa lugar na yon, biyaya ng kagalingan. Kaya sikat na sikat itong lugar na ito sa Lourdes, France, lalo na sa mga may matinding karamdaman. Naniniwala sila, nananalig sila na kapag sila'y nagpunta roon, sila'y gagaling, at dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nakakamit nila ang kanilang hinihingi. Sa ating unang pagbasa at sa ating ebanghelyo ngayon, kwento tungkol sa isang taong may sakit na ketong ang ating narinig. At ikinukwento sa atin na sa kanilang kapanahunan, kapag ang isang tao ay may sakit na ketong, siya ay inilalayo sa kanyang pamilya at sa karamihan. Hindi siya pwedeng lumapit sa mga walang sakit, sapagkat ang sakit na ketong ay nakakahawa. Kaya nga sabi ng unang pagbasa mula sa aklat ng Levitico, kapag ang isang tao ay may sakit na ketong, habang siya ay malayo at meron siyang mapapansin na mga tao na walang sakit, sisigaw siya ng malakas, "Marumi, marumi." Ibig sabihin nun, lumayo kayo sa akin, baka mahawa kayo. Mahigpit na batas sa kanilang kapanahunan na kapag ikaw ay may ketong, dapat ikay nasa malayong lugar. Pero sa Ebanghelyo, iba ang nangyari. Yung lalaking may ketong, nang makita niya si Jesus, siya'y lumapit kay Jesus. Sa halip na sumigaw, "Marumi, marumi," inilapit niya yung kanyang sarili kay Jesus, nanikluhod, nagmakaawa. "Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako." Magandang bantayan at pagnilayan itong bahaging ito ng Ebanghelyo. Kasi meron siyang nilabag na batas. Sinasabi na kapag ang tao ay may sakit na ketong, hindi ka dapat lalapit sa mga walang sakit. Kaya itong may ketong na ito, nilabag niya ang batas. Lumapit siya kay Jesus. At kung titignan naman natin ang naging pagkilos ni Jesus, nilabag din ni Jesus ang batas. Kasi sinasabi ng batas, ang sinumang walang sakit ay hindi dapat lalapit sa may sakit na ketong. Hindi siya dapat makikipag-usap sa may sakit na ketong. At hindi niya dapat hahawakan ang may sakit na ketong. Pero lahat yon nilabag ni Jesus. Kinausap niya yung taong may sakit,
Hinipo niya at sinabi niya, ibig ko, gumaling ka. At noon ding mga sandaling iyon, gumaling ang may sakit na ketong. Ibang klase ang lakas ng loob at pananampalataya nitong lalaking may sakit na ketong. Alam niya kung sino ang kanyang lalapitan. Kilala niya na kay Jesus lamang niya makakamit ang kagalingan. Kaya kahit sinasabi ng batas, hindi pwede. Dahil sa kanyang matinding pananalig at pananampalataya na kay Jesus lamang niya makakamit ang kagalingan. Kahit sinasabi ng batas, bawal. Lumapit siya, nanikluhod, nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Kay Jesus, hindi rin biro ang kanyang ginawa. Kapag nakita siya ng mga saserdote, ng mga pariseyo, at ng maraming tao na lumapit siya, kinausap niya at hinipo niya itong may sakit na ito, siya rin sa tingin ng mga tao ay mahahawa, magiging marumi. Napakatindi ng kanilang batas. Kapag nakipag-usap sa isang may sakit, itong nakipag-usap na ito magiging marumi. Kaya dahil kinausap ni Jesus ang may ketong at lalo na hinipo pa niya, siya'y naging marumi. Pero lahat yon binaliwala ni Jesus. Ibig ko, gumaling ka. Ilan kaya dito sa atin yung sa kagustuhang makatulong sa kapwa, gagawin ang lahat para lamang talaga makatulong? Na kahit merong mga limitations, kahit merong mga sinasabi na hindi pwede, sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa, kakalimutan ang lahat para lamang makatulong sa kapwa. At iyon ang ginawa ni Jesus. Hindi niya pinansin ang kung ano ang sinasabi ng batas, sapagkat para sa kanya, ang mas mahalaga ay ang ikabubuti at ang kagalingan ng kapwa. Yan si Jesus. Inuuna ang higit na pangangailangan ng tao kaysa sa kanyang sarili. Hindi niya iniisip na mahahawa siya, hindi niya iniisip na magiging marumi siya, hindi niya iniisip na maaari siyang itiwalag o maaari siyang ipadakip dahil sinuway niya ang batas. Para sa kanya, ibig ko, gumaling ka. Gusto ko, maging maayos ka. Gusto ko, maligtas ka. Naalala ko nung panahon ng kainitan ng COVID, na kung saan sinasabi sa atin, dyan ka lang sa bahay. Hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka pwedeng mag-travel kung saan-saan. Lahat ng halos entry points may harang, may checkpoint, may bantay. Kaso kaming mga pari, binigyan kami ng instruction. Pumunta kayo ng Antipolo, meron dong tseke, ipamimigay sa mga tao para kahit papaano
hindi man sila nakapagtatrabaho, hindi man sila nakakapunta sa malayong lugar, pwede silang mamili sa kung saan sila pwedeng mamili. Gagamitin nila yung cheque para bumili ng kanilang pangangailangan. At binigyan kami ng special passes para kapag may checkpoint, ipapakita namin yon para pagpunta sa Antipolo, makuha namin ng cheque at pagbalik sa parokya, maipamigay sa bahay-bahay sa mga tao. Ang problema, walang gustong sumama. Sino ang nasa Social Action Ministry? Pwede ba tayong pumunta sa bawat bahay sa ganitong araw, ganitong oras, magpapamigay tayo ng cheque para sa mga tao, tulong ng mga kapatid na nagmamalasakit sa ating mga kapatid na nangangailangan. Halos walang gustong sumama. Sabi ko dun sa 2 seminarista na nasa aking parokya dati, kayo ang sumama sa akin. Pupunta tayo at magbabahay-bahay, magpapamigay tayo ng cheque. At wala naman silang nagawa kasi seminarista, kailangan sumunod. At nagpunta kami sa bahay-bahay, namimigay ng mga ayuda, tulong ng mga nagmamalasakit sa kapwa. Habang nandun yung pangamba, nandun yung takot na baka kami ay magka-COVID. Pero salamat sa Diyos, simula nung nag-umpisa itong COVID na ito, hanggang ngayon, hindi naman ako nagka-COVID. Nagkakasakit, nagkukulong sa kwarto, hindi nagpapa-check up, kaya hindi nagkaka-COVID. Kasi kapag magpapaswab, may COVID ka. O di magkulong na lang ako sa kwarto, di ba? Pero napakahirap yung tumulong at magmalasakit kapag alam mo malalagay din sa alanganin ang sarili mo. Pero iyon ang napakagandang halimbawa na ginawa ni Jesus. Para kay Jesus, ang tunay na pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ay kinakailangang tumalikod sa sarili, kalimutan ang sarili para bigyang importansya ang iba, lalo na silang higit na nangangailangan. Ginawa ng marami at ginagawa pa rin ng marami hanggang ngayon. Mother Teresa of Calcutta, ginawa niya ito sa maraming mga kapatid na may sakit na halos pinabayaan na lamang dyan sa lansangan sa India. Ito yung kanyang naging apostolate. Ito yung kanyang naging mahalagang gawain. At marami yung naakit sa kanyang apostolate at marami yung sumama sa kanyang congregation. Kaya itong si Mother Teresa, sa kanyang pagmamalasakit, pagmamahal at pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga may sakit, ay kinilala bilang nung siya'y nabubuhay, living saint. At nung siya'y mamatay, ilang taon mula noon, kinilala bilang santo. Ang tunay na kabanalan ay nasa pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Amen.